Pasok natin ang ating mobile journal, si Arles de los Santos, na kasalukuyan nakasakay sa Kapitan Felix Oca, ang barkong patungo ngayon sa Pag-asa Island. Di ba? Si Arles. Arles, ang daya mo, nasa lilim ka. Actually, kapag lumabas tayo dito po, medyo babad na babad lang. Nakakasilaw. No? Sige. Nakakasilaw lang. Sige. Pero, Yung kutis mo, sige. Yes. sige. may dala ka bang suntan, Arles, dyan? Meron naman, Ronald. Pero iba yung init ng araw dito. Sige, labas tayo ng konti. Wala namang problema. Binibiro ka lang namin. Ito talaga si Edo. Binibiro ka lang namin. Gusto pang maarawan si Arles. Sige na. Balik ka sa lilim. Balik ka sa lilim. Sige. At Ronald, pasado alas 7 nga ng umaga, no, nakita na natin yung Chinese Coast Guard vessel na may POW number 3103 dito sa kanang bahagi ng ating ship, no? Itong MP Kapitan Felix Oca, kung saan ito yung sinasakyan natin patungo doon sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea para nga sa relief distribution, no, ng atin ito coalition, kung saan nais nila na magbigay ng alalay, ng mga grocery packages, school supplies, at maging mga crudo, no, or petrolyo para sa ating mga kapatid na mangingisda doon sa lugar, no, dahil kasama sila sa mga apektado na mga sektor nitong patuloy na paggalaw, no, pagtaas man o pababa ng presyo ng petrolyo sa ating merkado. Mga 6 days actually, no, Book Ed at Ronald, tatagal itong programa na ito, no, at inaasahan na bukas ng hapon darating na nga tayo doon sa Pag-asa Island. Medyo apektado lang yung ating itinerary dahil supposedly Saturday 9 a.m. nandun na tayo, pero na-delay tayo ng nasa 11 hours kagabi. At from 9 a.m. na supposed disembarkment ay nakaalis tayo ng 8 p.m. ng gabi, no? At ayun nga, kanina nakita natin itong Chinese Coast Guard vessel na ito, nasa 3.2 nautical miles lamang yung layo sa atin at 60 nautical miles naman, no, mula sa kalupaan mismo ng Mindoro, malapit pa rin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa mga organizer ay hindi naman na raw nila ikinagulat yung presensya ng Chinese vessels dito sa West Philippine Sea, no? Pero yung concern nila ay yung bilis at lapit nga nito, no, gayong bahagi pa rin ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kamusta naman, Arles, yung moral ng mga tao dyan? Paano nung last time kasi na sumama dyan si Gretchen at saka si Ed? Parang naduwag sila at bumalik. Saan galing yun? Saan galing yun? So far, Ronald, Ano ba yun? Libelous yun. Dire-diretso naman, Ronald, no, yung ating paglalayag dito. Hindi naman nagkaroon ng anumang mga problema, as in, hindi rin naman sobrang lumapit na, pero yung term nga na ginagamit ngayon ay sinashadow pa rin tayo nito, no? Hindi na ito nawala sa ating mata mula kanina, at may one time pa nga na dalawang ship doon sa bahagi na ito, no, kanan yung ating nakita, pero bukod pa yan dito sa nakita naman natin sa kabilang bahagi na dalawang mga barko naman nakita natin from Australia and Canada ito, no? Hindi pa confirmed, pero baka raw galing ang mga ito sa balikatan exercises na ginanap ilang araw pa lamang ang nakalilipas. So you're not yet seeing any aggressive maneuvers by the China Coast Guard? Wala pa naman of that sort? Shadowing pa lamang o yung pagbubuntot o yung pagmamatsyag? Dagdag sa tanong ni Ed, Arles, na-radio challenge na ba kayo? Actually, yun yung magiging sagot ko sana, Ronald, no? So far, wala pa tayong radio challenge na natatanggap mula dito sa barko na ito, no? At malayo pa, 3.2 nautical miles yung pinakamalapit na dikit nito sa atin. Pero so far ngayon, medyo maliit, pero tuloy-tuloy yung pagsunod sa atin, no? So wala pa namang nagiging aberya at problema so far yung ating paglalayag dito. Meron ka bang kasama na taga TB5 dyan or at least papasok pa lang sa TB5? Tignan natin kung makakasama nga natin siya soon, no? Pero meron tayong friend here kasama natin dito sa atin ito coalition. Maingay na maingay yung pangalan recently sa social media. Si Lovely Granada, kasama siya dito nga sa ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition. So Lovely, pwede bang ikwento mo sa amin kung ano yung dahilan at sumama ka dito sa civilian Anong mission? ginagawa mo dyan, Lovely? Actually, na-invite lang ako ng kasama natin sa Akbayan Youth. Well, hindi ako member ng Akbayan Youth, pero nakilala ko siya sa mga protests at rallies na naganap noong last year, I think, at saka this year din
So, ayun, she sent me an invitation. So, ayun na. Actually, hesitant pa nga ako at first. Kasi 6 days, parang hindi ko kayang malayo sa aking mga pusa at sa aking asawa Yun. for 6 days. Pero, I find it a precious opportunity na, syempre, nag-iingay tayo sa social media. This has been our advocacy. And I just find this a really precious opportunity to really walk the talk. Okay, so baka merong mga tanong sa'yo si Poc Ed at Ronald. Papasok ko sa'yo lang. Oo. Go ahead, Kasi, Poc Ed and Ronald. Lovely, naisip rin namin ni Ronald, buti pinasakay ka ng barko kasi di ba bawal ang Granada dyan? Oo nga. Corny. Hindi nila na sense ang danger. Kamusta? Granada lang naman ako sa mga Kamusta mga pakiramdam? kamao. Kamusta pakiramdam mo, Lovely? Kamusta pakiramdam mo? Una, first time mong nalayo ng ganong kahaba sa iyong mga pusa. Hindi ko na babanggitin yung sa iyong asawa, no? Yung sa iyong mga pusa. At napaka-challenging yung biyahe na yan. Hindi lang yung haba, may umaaligid Yes, na po. sa inyo na Chinese Coast Guard, no? Clearly, nasa Yes. teritoryo pa kayo ng Pilipinas, umaaligid na sa inyo. Yes po dito ko nga na-realize na ganun. Alam ko naman nakikita naman natin sa news na ganun sila kagarapal. Pero ngayon ko na-witness talaga na wow, garapalan sila. Ganito sila kakapal ang mukha. Na dito mismo sa ating karagatan, yun, sinashadow nga tayo. Kung tutusin, wala silang karapatan dito sa atin Meron ka bang mensahe sa ating mga chinadors at iba pang mga taksil at saka mga makapili ng mga politiko? Beishan, Gaoxin. Fact sheet kayo. May fact sheet yun FACT. FACT. Yun, hinahamon ko ang ating mga chinador na come here and join us maybe sa next mission para makita nyo ang sitwasyon ng ating mga kababayan at talagang makita nyo kung gaano kagarapal yung mga pinagtatanggol ninyo. Kayo, mga Marcoleta, kasi dalawa sila. Si Robin Padilla. At yun nga, yung mga mouthpieces ng China or pro-China narratives. Ay, ikaw na magtanong, baka wasan tayo mapunta. Teka, Sorry po. Kakambyo ko ng konti kasi kakambyo ng konti. So, anim na araw kayo dyan sa barkong yan? Kasi nung bumiyahe kami dyan sa barkong yan, at least hindi umabot naman ng apat. Hindi, naduwag kayo umikot kayo Sila kasi aabot sila hanggang dulo. Hindi naman kami nagmamaneho At bababa sila sakay lang kami. Bababa sila sa Pag-asa at may iba pa silang programang gagawin doon. Kasi tanda ko yung mga kasamahan namin, mga kasamahan namin, ayaw magbanyo ng... Lovely sila kasi, sila ni Gretchen Ho, pumunta sila dyan. Pero nung hinarang sila, bumalik sila kagad. Oo, nabalitaan ko nga. Nabalitaan ng Hindi kami inyong nagmaneho katapangan. noon. Pasahero lang kami, kaya talaga. Tapos ngayon, meron dyan. Siyempre for safety, for reasons din. Puntahan mo, Lovely, may ginagawang simbahan dyan sa Pag-asa for the first time. In-inaugurate yata ni Archbishop Sok Villegas. Talaga? Ano po si Sok? Dati. Okay. Sige. Panghuli, Arles, Lovely. Arles, Yung headset natin ni Alex, nakilabli. Arles, may nabalitaan ako na may problema dyan sa drone. Kayo na po yata. Arles, may nabalitaan ako may problema dyan sa drone ng ating mga correspondents, ng ating mga journalists. Pwede mo ba ipaliwanag yun? Ronald, pero before yun, hindi ko narinig yung mga tanong at hindi ko alam yung mga Pinag-usapan ka namin. context. Okay lang. But yeah, narinig natin kanina at nakita natin mismo na nagkaroon nga ng problema yung drone operators na videographers ng ating coalition na paliparin yung dalawang Chinese-made drones dito sa barko na ating sinasakyan. At actually, ito rin daw yung kanilang ginamit sa nagdaan ng mga civilian mission. Kaya nagtataka sila kung bakit nga hindi ito pinapayagan na makapag-take over for 45 minutes daw. Tinatry nga nila na i-configure yung system. Pero repeated yung warning na lumalabas at yung errors at kailangan nga daw i-register doon sa tinatawag na Civil Aviation Authority of China or CAAC. Ang tanong nila, bakit daw nila i-register doon? Gayon na nasa bahagi pa rin tayo ng exclusive economic
Economic Zone at airspace ng Pilipinas. Kaya sa ngayon, hindi pa rin ito napapalipad. At actually, sabi nila, no, kailangan din daw ng firmware updates. At ang tanong nila din, few days ago, before this mission, na-update na rin nila itong system. Latest na ito. So bakit daw kailangan nilang gawin pa yun ulit? No? So, in a sense, Theoretically, okay. Arles, yan ba ay nag-a-apply din sa ibang mga Chinese-made equipments, katulad ng mga electric vehicles, ganyan, na nasa control ng China, pwedeng pigilan? Actually, Ronald, no, meron tayong dito kasama mga mula sa foreign media. Nagsubok sila na magpalipad ng drone. Nakalipad yung kanila, but this is registered doon sa Australia. These are foreign journalists, obviously. No? Ang sabi, parang kailangan i-register pa daw doon kasi itong sa mga Pilipino sa CAAC, no? Kaya they chose not to fly it na lang. And inaasahan nila na baka pagdating natin sa Pag-asa, may backup drone sila, this is not Chinese-made, and hoping sila na makapagpalipad nga ng mga ito para ma-document yung ating paglalayag patungo sa Pag-asa. Sabi mo, ibenta na nila yan. It just occurred to me kasi pag gumamit ka ng, for example, DJI, your drone will... Ano yung DJI? Ano ba DJI, the brand. Okay. It's a Yeah, it's Chinese a brand. Technology the most brand. famous drone being used now by everybody commercially and for entertainment purposes. The drone will find its location and see if it is in a restricted area. Like for example, pag malapit ka sa airport, it recognizes using maps that you're in a restricted area, it will not fly. So, with that in mind, if and this is a Chinese-made drone, if they put They some claim sort of na- firmware there in their updates that recognizes that area as restricted area, baka hindi ka makalipad. Hindi, sinasabi ko lang, theoretically, do they have control and minimum access dyan sa mga ganyang klaseng mga equipments na gawa sa China? In that sense, yes kasi nga if it recognizes that it is a restricted area by whoever's declaration, then baka hindi ka makalipad. Doon. So, Correct, halimbawa, correct. kung meron akong TV na made in China, Yun, hindi ko alam. yung TV ko, pwede pa ako panoorin, imbis na ako manonood sa TV. Yan, hindi ko lang. Kasi, Ninervous tuloy ako eh. baka naman iba naman yun. Pero ito kasi, drones are restricted by airspace eh. Like for example, if you're near airports, hindi ka makapag-take off malapit sa NAIA. Correct. Bawal Ganun eh. talaga. Oo. Because it looks at the GPS and realizes and Pero ito recognizes kasi na, ano. dagat easy ito. I know. But it's a Chinese-made drone and the firmware is made by China. So And they're claiming our it easy. might follow whatever restrictions China imposes. Yes. I'm not saying that's the case, but those are the possibilities lang. So, yun. Alex, teka. So where are you exactly right now? More or less. Saan kayo malapit? Bok, more or less, no, Mindoro yung pinakamalapit na landmass. As of 2:17 p.m. ay 127 nautical miles na tayo west of Mamburao, Mindoro. And yun, layo nito sa Pag-asa as of 2:17 p.m. pa rin, nasa 307 miles, no? At matagal-tagal pa bago tayo makapunta doon sa Pag-asa. Ilang nautical miles ang under nyo, Arles? Parang 8, 9, narinig natin 10? kanina, Bok, parang nasa in 5 nautical, parang 5 ata in Mabagal yun, ha? less than an 5. hour. Actually. Pero malalaki yung alon din kasi, so understood okay. naman. Oo. Medyo nagsusway nga pero di naman sobra-sobra. So you're right now to the west of Mindoro. Yes. I suppose you're somewhere between Mindoro and Palawan. Tama ba? Yes, tama ka dyan, Bok. Clearly within our territory pa yan. Ha? Oo. Correct. Oo. Oo. Within the archipelagic waters, I suppose. Kasi between Yes. Mindoro and Palawan. Kamusta mga programa nyo dyan, Arles? Balitaan ko, lumabas sa news na first Labor Day celebration sa West Philippine Sea nangyari dyan. Tama ka dyan, Ronald. No? Kanina, mga alas 10 na umaga, sinagawa nga yung payak na programa kung saan kinilala yung mga tripulante nitong MV Kapitan Felix Oca na kasama natin, sinasakyan papunta ng Pag-asa Island, at gayon din yung pagkilala doon sa mga fisher folks natin sa West Philippine Sea, maging yung mga frontliners, no? At ang kanilang hiling nga mabigyan ng focus at pantay ng karapatan, no? Itong mga kapatid natin sa sektor na ito, nang sa gayon ay hindi na nga raw nila kailanganin na maging kakambal, no, ng kanilang araw-araw na pamumuhay, yung pandarahas at yung takot na nararanasan sa ating territorial waters. Okay. Ikaw ba, Arles, nagdala ka ba ng salbabida?
Actually, Bok, wala akong dalang salbabida, pero yung kwarto natin sinigurado ko na may life vest. So, May meron life naman. vest. Okay. Saka, Arles, balita sa news, meron kayong dalang jet ski. Nakita mo na ba yung jet ski? Yes. Oh, actually, Bok Ed Oh, at yan, Ronald, yan. ito lang. Ayan, Ito katabi ang lang ating yan. jet Lapit mo. ski. Lapit mo. Yun, lapit mo. Lapit mo ka. Para makita. Ituro mo kami ng konti. Makakala Sige, nila. itutur natin ha. Itutur natin. Makakala nila nagbibiro eh. Oo. So, Yan. ito, Ayan. Wala. Wala. Ayan. Ba't talagang jet ski? Jet ski, syempre. Oo. Nawala audio mo, Ales. Okay. So, Yeah, ito yeah. yung jet ski. Nakita natin na niload nila mismo to, no? At actually, isang mambabatas yung expected na sumakay dito sa Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na na first legislator nga nakasama dito sa ating civilian mission patungo sa West Philippines din ako. Parang medyo naglalaglag ata yung ating internet. Pero yan ang ating jet ski. At gagamitin yan para sakyan sa paligid ng Pag-asa Island. Ano doon yung sa likod West niya? Philippines. Jet ski rin sa likod niya? Ano yan? Parang in-float, Rubber boat. floatable ata. Oh. Rubber Parang, boat. Mga inflatable boats. Yeah. Rubber boats. inflatable boats. Oo. Gagamitin din yan. Okay. Dito Ronald, baka gusto mo Ronald sumali. Pwede ka pang humabol dito. May yoga session dito. May yoga session? Ba't may yoga session? Zumba. May Zumba ba Yoga session dyan? Meron ba dyan Zumba? Parang mamayang gabi pa yun, Ronald. Yung Zumba. Disco levels. Jokes. Okay Oo. Yeah. Hindi, walang biro. Nag-yoga sila ngayon? Yan. Nag-yoga. Yes, Hindi yes, mo yes. nakikita. Ayan, nag-yoga sila. Yan. At saka, Arles, pakisukat nga yung jet ski kung kakasya si Manny Mugato. Tignan natin. Parang kaya dito. Dito, Mali mo tatalian, gato? may tali sa likod. Parang hindi kasya May eh. tali sa likod. Kasha. Kakalat ka rin. Patalon-talon sa dagat, di ba? Ni Manny Mugato. Oy, Oo naman si Manny. huwag natin gawin yan. Body shaming kayo. Mga sugat-sugat na. Hindi Ikaw na. talaga, Edo, binabody shame mo si Manny Ako, Mugato. sige, ako na naman kasalanan. Sige. Ikaw, kuha ka ng mga video doon sa Zumba. Paano, ang balak nila yata dyan, i-normalize ang West Philippine Sea as a territory, di ba? So, Correct, Ronald. No? And sabi nga nila, tinanong natin kung bakit wala tayong kasama na Coast Guard or Navy. Ang sabi nila kasi civilian mission ito, no? At bahagi naman daw ito ng ating West Philippine Sea, which is kanina nakita nga natin, no? Na gano'n naman talaga yung sitwasyon, pero may Chinese presence na agad, no? Kaya kasama sa mga nais gawin nga ng ating NATO coalition, igiit yung ating soberanya at civilian presence dito sa West Philippines. Unless the sun ba is to your right? Kanan ko, Bokeh. Yeah. Kanan Can you see? Can you show me? I'm trying to locate. Hindi nahanap mo yung araw. Yan. Okay. Okay. So you're Ganda, headed southwest. Kasi the sun Yes. is to your front right eh. Galing Correct. And then yan yung sa Chinese Galing, vessel. Ano? Hindi lang maganda Ano? yung video natin. Pero Akala yan, mo nandyan bibiro sila. Galing Talagang mountain climber ka Pinagmamalaki mo Hindi. Pag ganun siya bali kasi na yung araw nandun sa Palubog ang harap araw. kanan eh. Palubog ang Ganda niyan pag sa west. sunset. Ganda niyan, no? maganda yung pag sunset. So Arles, pwede kang pwede kang magtanggal ng t-shirt. Hindi ka huhulihin teka, wag naman. ng DILG. No? Wag mo gagawin pag nagla-live ka ha. Wala yatang curfew dyan, kaya pwede kang maghugad. Dahil mainit, tsaka nasa barko ka eh. No? Correct. Oo. Okay. Huling hirit na lang. Pakita mo na yung mga tao sa paligid mo. Sino-sino yung mga yan? Anong ginagawa nila? Actually, Sino ba yung dito yun, nag-zumba, nag-yoga. Si Ronald kasi puro zumba eh. So, si Metrapal. nag-yoga lang naman sila dito. Sa Metrapal. And then dito, yung mga kaibigan at kapatid natin sa media, kasi Lovely, andun pa rin. And then dito naman, yung mga volunteers, no? Actually, dito, si Paeng, Ito si si Sok. si Paeng, Si Sok Banzuela, na commander. pakisama. No? Yan, si Paeng. Kaway ka na. Ito, Oo. correct. Going to the gym or maybe like Oh, sports. kumusta mo raw si Paeng para kay Tito hiking. Ronald? Okay. Okay. lang, sawa na kami Papabot sa isa't natin, isa. papabot natin. Kasi we don't. May pari daw kayong kasama dyan na kumakanta? Tama, meron Ronald, no? Si Father Alan Bondok na nagsagawan kahapon at nagbasbas na rin ng mga goods na ating i-deliver papunta doon sa Pag-asa. Nag-rap song din daw. Start. Nag-rap song? Oo, dyan. Um, Oo.
Yung Moro Beats, nandiyan ba? Do Moro our Beats? sun salutations first. So if you don't want Ako to medyo send nagpuputol-putol ang signal natin. Ano, Ronald? Nandiyan ba yung Moro Beats? And then you go like Yes, magpe-perform sila doon naman sa Pag-asa Island. Pagdating natin, bukas ng mga hapon yan, hanggang gabi. Yan yung ating best rap band sa buong Pilipinas. Moro Beats. Nanalo ng award. Uhi? Ano? Si Kwan din yata gusto mag-rap, si Ed. Hindi. Gift wrapping lang ako. Gift wrapping. Sige, papahingin na si Ales. Malamang huhugutin ng sangkatebang programa mamaya. Okay, Ales. Ingat ka dyan, Ales. Reporting Ingat. from somewhere near the south, the West Philippine Sea, Ales de los Santos on board the MV Kapitan Felix Oca on the way to Pag-asa Island.